Nagising si Krisha sa iyak ng sanggol. Mugto ang mga mata naman siyang bumangon sa kama bago pinuntahan ang kanyang anak na umiiyak. "Shh, baby! Don't cry na! Nandito na si Mommy!" Anya habang inaalo-alo ang kanyang 2 taong gulang na anak. Dahan-dahan siyang pumunta sa kama niya at umupo sa gilid para i-breastfeed ito. Mga ilang minuto pa bago ito muling nakatulog. Nang masiguradong tulog na nga ito, ay agad siyang tumayo para ilagay ang anak sa baby crib. Saglit niyang sinulyapan ang kanyang munting anghel bago napagdesisyonan na lumabas ng kwarto. 5:00 pa lang ng umaga kaya pinatulog niya ulit ang anak. Medyo madilim pa rin kaya mas minabuti niya munang buksan ang ilaw bago bumaba ng hagdan. Nang makababa sa hagdan ay agad niyang tinungo ang kanilang kusina. Ngunit hindi niya inaasahan ng nadatnan. Nakita niya ang asawa na inaayos ang sachet ng droga. Dashwin! Ano yan? Hindi ba sabi mo titigil ka na sa pagdodroga? What do you want? Malamig nitong tanong sa kanya bago ipinagpatuloy ang ginagawa. You promised me! You promised me na titigil ka na! Tingnan mo ang sarili mo! Sobrang laki na ng pinahayat mo! Nanginginig sa galit ang boses na sambit ni Krisha. I don't care. Ito na lang nagpapasaya sa akin. Huwag mo nga akong pakialaman. Patuloy pa rin si Dashwin sa ginagawa. Bahagya namang lumapit si Krisha sa asawa. Dashwin, please! Hindi lang ito tungkol sa'yo. Tungkol sa atin to ng pamilya. May anak tayo, Dashwin. Kung itutuloy mo yung pagdodroga mo, yan ang makakasira sa atin. Hindi lang sa'yo. Galit na tumayo si Dashwin sa upuan at tinitigan siya ng masama. Kinuha nito ang upuang ginamit at hinagis sa kanya. Napaigik na lamang si Krisha dahil sa sakit. Mabuti na lang at sa may paanan hinagis ni Dashwin ang upuan kaya sa may parting paalang niya ang masakit. Pakiramdam niya'y nabali ang mga buto niya. Shut up! Ito na lang nagpapasaya sa akin kaya wala kang pakialam. No! It's destroying you, Dashwin! It's destroying us! Hindi na ikaw ang lalaking pinakasalan ko! You think I care about your opinion? Just stay out of my way, Krisha! Galit pa ding sambit ni Dashwin at malakas na hinila ang mga braso niya. Ayoko ng ganito, Dashwin! Hindi ko na kayang ginagawa mo sa sarili mong yan! At sa amin! At ano yung mga yan? Bakit may baril ka? Hindi na napigilan ni Krisha na mapahikbi sa sitwasyon. Nakita niya pa ang mga baril na nakahilera. Sigurado siyang mamahali ng mga baril. Then leave. See if I care. Just stop bothering me. You used to care, Dashwin. You used to care about us. Nabasag ang boses nito at patuloy pa rin sa pag-iyak. Hindi na muling tumugon si Dashwin dahil sa sinabi nito at tuluyan na ngang gumamit ng droga sa harapan niya. Dismayadong iniwan ni Krisha ang asawang patuloy pa rin sa pagdodroga. Hindi niya akalaing sa isang pagkakamali niya ay magkakaganito ang buhay nilang mag-asawa. Flashback, 3 years ago. Babe, magkikita lang kami ni Sophie ah. Kakauwi niya lang kasi galing China. She said na gusto niya ako makita. Can I go by myself? Nakangiti at umaasang tanong ni Krisha sa kabilang linya. Kausap niya ang asawang si Dashwin na nasa kumpanya nito. Babe, magpasama ka na lang. It's too dangerous. Baka mapahama kayo ni baby. Or ako na lang sasama sa'yo. Wait me there, uuwi na ako. Kalmado at malambing na tugon ni Dashwin. Please babe, nagsasawa na ako sa guard na hinahire mo eh. At ayoko nang maabala ka pa. Alam kong madami ka pa kailangan gawin sa kumpanya. Huwag mo kaming alalahanin ni baby. Mag-iingat ako, promise. Are you sure? Use my car. Mas ligtas gamitin yun. Just please, be safe, okay? Ayoko mapahama kayo ni baby. Napangiti na lamang si Krisha. Hindi talaga siya mahindian ng asawa. Siya pa rin ang nasusunod sa lahat ng bagay. Yay! Thank you, babe ah. Promise, uuwi kaming ligtas at buhay ni baby. Huwag ka nalang magpapaka-stress dyan ah. I love you. Hindi pa rin nawawala ang mga matatamis na ngiting sabi ni Krisha. I love you too po. Aagahan ko ang uwi. I can't wait to see your beautiful face. At nag-flying kiss pa nga sa kanyang asawa bago pinatay ang tawag. Namumula naman ang mukha ni Krisha pagkababa ng tawag. Masaya namang nagdadrive si Krisha. Mabagal lang ang pagpapatakbo niya. Kagaya ng ipinakako niya sa asawa na mag-iingat siya.
Naigilid niya ang kotse niya nang makita ang isang bata na namamalimos. Bumaba siya at pinuntahan ng bata at binigyan ito ng pera. Pabalik na sana siya ng kotse nang makita ang isang batang patawid ng kalsada. Nakita niya rin ang isang truck, kaya bago pa ito mabangga ng isang truck ay mabilis na siyang pumunta dito para itulak ang bata. Pareho silang napahiga sa gilid ng kalsada habang hawak-hawak niya pa rin ang kamay ng bata. Tatayo na sana siya nang makaramdam siya ng sakit at kirot, hanggang sa maramdaman niya ang likido sa hita niya. "No, please, not my baby!" Umiiyak niyang sambit habang pinupunasan ng dugo na nasa hita niya. Hindi niya na namalaya ng sumunod na nangyari. Bigla na lang dumilim ang paligid niya. End of flashback. Tuluyan na ngang napahikbi si Krisha nang maalala ang nangyari. May nailigtas nga siyang bata, pero ang isa sa kambal niyang anak naman ang nawala. Hindi niya alam kung maiinis ba siya sa ginawa o hindi. Dahil kahit papaano ay may nailigtas siyang bata, pero kapalit naman ay ang anak niyang hindi pa pinapanganak sa mundo. May parte sa kanya na nagsisisi dahil kung hindi niya siguro niligtas ang bata na malapit ng mabangga, ay maayos at maganda siguro ang pagsasama nilang mag-asawa. Hindi to uuwing lasing at hindi siya nito sasaktan. At higit sa lahat ay hindi siguro ito magiging drug lord. Pero habang buhay naman siyang dadalhin ng konsensya niya kung hinayaan niya lang ang bata na mabangga at pinili niyang magbulag-bulagan. Naghahanda ngayon si Krisha ng almusal. Pagkatapos kasi ng eksenang nadatnan niya kanina sa kusina ay nawala na ang sachet ng droga at mga nakahilerang baril. Wala na din ang kanyang asawa. Chinek niya ang kotse sa labas. Kaya nasisigurado niyang nasa kwarto lang si Dashwen. Simula nung mawala ang isa nilang anak, ay hindi na nito kailanman tumabi sa kanya sa pagtulog. "Gutom na ba ang anghel ko?" Pakikipag-usap ni Krisha sa anak niyang si Dea. Tumawa naman si Dea nang simulan niya itong kilitiin. "Magtitimpla lang si mami ng gatas ha. Siguradong gutom na ang anghel ko na yan." Anya tiniwan sa stroller ang anak. Balak niyang pumunta ng mall kasama ang anak. Bibili kasi siya ng gatas dahil naubos na. Habang nagtitimpla si Krisha ng gatas ay narinig niyang bumukas ang pinto ng kwarto nila ni Dashwen. Agad niyang naramdaman ang takot sa kanyang dibdib. Lalo pa nang marinig niya ang malakas na yabag nito papuntang kusina. Pumikit siya ng mariin at pilit na pinakalma ang sarili. What did you do to my car? Malakas na sigaw ni Dashwen pagpasok sa kusina. Halata sa boses nito ang galit. Nakita nitong bukas ang likurang bahagi ng sasakyan at may mga bakas ng putik sa loob. Wala akong ginawa, Dashwen. Chinek ko lang yan kanina. Nanginginig na sagot ni Krisha habang hinahalo ang gatas. Lumapit si Dashwen sa kanya at walang sabi-sabing hinablot ang braso niya. Napasigaw si Krisha sa sakit. Walang hiya ka! Sinabi ko na sa'yo na huwag mong pakikialaman. Galit na bulalas ni Dashwen sabay tulak sa kanya. Nabitawan ni Krisha ang bote ng gatas at nabasag ito sa sahig. Mabilis namang sinubukang dumistansya ni Krisha kay Dashwen, ngunit mabilis itong lumapit muli at sinampal siya ng malakas. Kasalanan mo kung bakit nangyari to. Kung hindi ka lang naging pabayang ina, hindi ako magiging ganito. Napatigil ang lahat nang marinig nilang umiyak si Dea sa stroller. Saglit na natauhan si Dashwen at tumalikod ito. Lumabas ito ng kusina at nagkulong muli sa kwarto. Habang nanginginig sa takot at sakit, ay mabilis na pinulot ni Krisha ang mga piraso ng basag na bote at nilinis ang gatas sa sahig. Kinuha niya si Dea mula sa yakap ng mahigpit. "Shh! Ayos lang si Mami Baby. Magiging maayos din ang lahat." Bulong ni Krisha sa anak. Pilit na pinapalakas ang loob kahit na sa loob-loob niya ay durog na siya. Pilit na pinapatatag ni Krisha ang sarili matapos ang nangyari. Natapos niya ang paglilinis at muli niyang sinubukang mag-focus sa kanyang anak. Alam niyang kailangan niyang magpatuloy para kay Dea. Isinilid niya ang bote ng gata sa bag at hinanda ang stroller para sa pagpunta sa mall. Habang inaayos niya ang mga dadalhin ay muling bumukas ang pinto ng kwarto nila. Nakita niya muling lumabas si Dashwen. Ngayon ay mas kalmado, ngunit may bakas pa rin ng galit sa kanyang mga mata. Saan kayo pupunta? Malamig na tanong ni Dashwen. "Dadaling ko lang si Dea sa mall.
Kailangan na nating bumili ng gatas. Mahinang sagot ni Krisha. Pilit na iniiwasan ang tingin ng asawa. Ingatan mo ang anak ko. Pabaya ka pa namang ina. Umuwi agad kayo. Utos ni Dashwen bago ito muling pumasok sa kwarto. Agad na dumapo sa mukha ni Krisha ang sakit dahil sa sinabi ng asawa. Mabilis na umalis si Krisha kasama si Dea. Habang naglalakad patungong mall ay pinilit niyang pakalmahin ang sarili at isipin ang plano sa kanilang araw. Pagdating sa mall ay sinubukan ni Krisha na magpakasaya kahit papaano. Pilit niyang pakalmahin ang sarili at nilibot nila ang tindahan at bumili ng mga kakailanganin. Naganap din siya ng lugar kung saan pwedeng kumain ng tanghalian. Habang naghihintay ng order sa isang restaurant ay napansin niyang tumatawag si Dashwen. Saglit siyang nag-aalinlangan ngunit sinagot din niya ito. Nasaan ka? Malakas na tanong ni Dashwen. Nandito kami sa restaurant. Magla-lunch lang kami ni Dea. Sagot ni Krisha. Bumalik na kayo kaagad pagkatapos niyo dyan. Huwag kayong magtatagal. Mariing sabi ni Dashwen bago ibinaba ang tawag. Nang matapos silang mainay, agad silang umuwi. Pagdating nila sa bahay ay nadatnan nilang nakaupo si Dashwen sa sala, nakatingin sa kanya ng malamig. Ang tagal nyo. Una nito, ang dami kasing tao kanina, kaya medyo natagalan. Mahinang sagot ni Krisha. Lumapit si Dashwen kay Krisha at biglang hinablot ang kanyang buhok. Sinabi ko na sa'yo huwag kayong magtatagal, di ba? Ang kulit mo talaga. Napaiyak si Krisha sa sakit at takot. Tinulak siya ni Dashwen papunta sa sofa. Hindi niya na napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Huwag ka na magkakamali ulit, Krisha. If you do this again, umanda ka sa akin. Banta ni Dashwen bago ito lumabas ng bahay at iniwan silang mag-ina na umiiyak. Sa tabi ni Krisha ay malakas na umiiyak si Dea sa kanyang stroller. Ang takot sa mga mata ni Krisha ay hindi nawala, ngunit pinilit niyang kumalma para sa anak. Alam niyang kailangan niyang protektahan si Dea at ang kanyang sarili mula kay Dashwen, ngunit hindi niya alam kung paano magsisimula. Nang mahinahon na binuhat ni Krisha si Dea mula sa kanyang stroller ay mahigpit niyang niyakap ang anak habang patuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha. Patuloy pa rin ang pag-iyak ni Dea sa mga bisig niya. Shh, baby! Bulong ni Krisha. Ang kanyang tinig ay mahinahon lamang. Okay lang, nandito si Mami. Magiging okay ang lahat. Ngunit sa loob-looban ni Krisha, ang kanyang puso ay sobrang hapdi na. Nararamdaman niya ang sobrang takot at kontrol at hindi niya alam kung paano makakalabas sa sitwasyon. Ang galit ni Dashwen ay hindi matanggal-tanggal kahit 3 taon na ang nakakalipas. Ang mga salita at kilos ni Dashwen ang lubos na nagpapatakot kay Krisha. Alam niya na kailangan niyang protektahan si Dea, ngunit ang takot ay humahadlang sa kanya. Itinutulak siya sa pagiging tahimik at pagsunod. Habang hawak ni Krisha si Dea, ay tahimik niyang ipinangako sa sarili at sa kanyang anak. Makakahanap siya ng paraan upang makalaya sa asawa niya at ang pang-aabuso nito. Pipilitin niyang makalikom ng lakas na loob upang humingi ng tulong para sa kanilang dalawa. Nararapat na magkaroon si Dea ng buhay na malaya sa takot at desidido si Krisha na makahanap ng paraan upang ibigay yon sa anak. Ngunit sa ngayon, ang magagawa lamang ni Krisha ay yakapin ng mahigpit ang kanyang anak, hanapin ang solusyon sa pamamagitan ng kanilang pagyakap, habang tahimik na umaasa na magiging maayos ulit ang pamilya nila. Samantala, nasa isang bar si Dashwen kasama ang kanyang kaibigan na si Owen. Bro, hindi mo naiintindihan ng sitwasyon ko. I'm super mad and I don't care if I hurt her. She deserves that. Pakikipag-usap ni Dashwen sa kanyang kaibigan. Oo, alam ko na hindi madali. Nawalan ka ng isang anak. Pero bro, yung pagtrato mo kay Krisha at kay Dea, hindi tama yan. Hindi mo sila dapat tinatrato na ganyan. Hindi lang ikaw nawalan ng anak. Kung tutuusin nga, mas masakit pa ang nararamdaman ni Krisha dahil siya ang nagdala ng mahigit ilang buwan sa sinapupunan niya. My daughter's not involved in this. I'm only mad at Krisha. Because how can she kill their own daughter? Galit na sambit ni Dashwen. Dash, natatakot sila sa'yo. Si Krisha, natatakot para sa buhay niya at si Dea. Bata pa yun bro. Hindi niya dapat maranasan yun. At hindi pinatay ni Krisha ang anak niyo. Alam kong ginagawa ko.
Hindi naman ako magkakaganito kung hindi siya naging pabayang ina eh. It's all her fault. Sabi nga nila, there are two sides in every story. Try to listen to her explanation. At bakit niya mapapatay ng anak nyo? I know Krisha since we were college. Sobrang bait na tao ni Krisha. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit patuloy mo ba ding sinisisi ang asawa mo. Wake up bro! She's innocent! Mahabang samit ng kaibigan niya. Pero pinipili pa rin at pinapanatili niya na walang emosyon ang kanyang muka. I don't care. Hinding-hindi ako maaawa sa babaeng yun. She killed her child. Kung nag-ingat lang sana siya, maayos pa sana ang buhay namin mag-asawa ngayon. Kaso tatanga-tanga siya. Walang emosyong sambit ni Dashwen sa kaibigan. Ewan ko sa'yo. I'm saying this para matauhan ka na. Ngayon, kung talagang papairalin mo yung pride mo, ang mag-ina mo mawawala sa'yo. At baka makahanap ang asawa mo ng ibang lalaki at ikaw naman ang magdusa. Nakangising sabi ng kaibigan ni Dashwen. What are you saying? Hindi siya sasama sa ibang lalaki. She's mine. Galit na sambit ni Dashwen at malakas na sinuntok ang kaibigan. Biglang nandilim ang paningin niya sa sinabi ng kaibigan. Nakangisi namang tumingin ang kanyang kaibigan at pinunasan ng dugo na nasa gilid ng labi. Sana iwan ka ng mag-ina mo. Palagi kitang sinusuportahan sa desisyon mo. Pero hindi ko na kayang manahimik at panoorin ang pang-aabusong ginagawa mo sa mag-ina mo. You should be in jail. Galit na sabi ng kaibigan niya at tumayot lumabas palabas ng bar. Lasing na umuwi si Dashwen matapos ang mainit na pagtatalo nila ng kanyang kaibigan. Halos hindi na siya makatayo ng maayos at pasuray-suray siya papasok ng kanilang bahay. Naabutan niyang tahimik na natutulog si Krisha sa dati nilang kwarto. Habang si Dea naman ay mahimbing na rin ang tulog sa kanilang crib. Pagkasara ng pinto ay biglang hinablot ni Dashwen si Krisha mula sa kama. Krisha, gumising ka! Sigaw niya habang inangat ang babae mula sa pagkakahiga. Nakainom ka na naman ba? Bakit ka ganyan? Umiiyak na sabi ni Krisha. Pilit niyang inaabot ang kanyang damit na naalis sa pagkakahila ni Dashwen. Ano? Hindi ka marunong sumunod sa utos ko ha? Galit na sabi ni Dashwen habang pilit niyang hinuhubad ang damit ni Krisha. Please! Dashwen, ano ba? Tama na! Hindi ko na kaya! Pagmamakaawa ni Krisha habang tinutulak ang asawa. Wala kang karapatang tumanggi sa akin. After all, you're my wife. I'm gonna make you as my sex slave. Galit na sigaw ni Dashwen. Pinilit niya si Krisha na makipagtalik sa kanya kahit pa na umiiyak at nagpupimiglas ito. Sa bawat paggalaw ni Dashwen ay lalong lumalakas ang pag-iyak ni Krisha, ngunit bingi na si Dashwen sa mga daing ng asawa. Matapos ang pangyayari ay tulala si Krisha habang nakahiga sa kama, lumuluha at nanginginig sa takot. Sa tabi niya, si Dashwen ay agad na nakatulog dahil sa kalasingan. Hindi man lang namamalaya ng pinsalang idinulot niya sa kanyang asawa. Habang tahimik na umiiyak si Krisha ay naisip niya na ang kailangan na niyang makahanap ng paraan upang makaalis sa impyernong ito. Para sa sarili niya at para na rin kay Dea. Alam niyang hindi na siya pwedeng manatiling tahimik at magtiis sa ganitong klasing buhay. Kailangan niyang gumawa ng hakbang bago pa tuluyang mapahamak ang buhay nilang mag-ina. Nagising si Krisha sa sinag ng araw. Wala na sa tabi niya ang asawa. Panigurado siyang umalis na naman ito. 12:00 na nga pala. Ganun ba ako napagod sa ginawa ng hayop kong asawa? Pagkausap ni Krisha sa sarili. Nagulat siya nang makitang 12:00 na ng tanghali. Napatingin siya sa anak niyang nasa crib. Ang cute naman ng baby Dea ko. Sorry ha, kagigising lang ni mommy eh. Paniguradong gutom ka na. Masayang pakikipag-usap ni Krisha sa anak at pilit na kinakalimutan ang panggagago sa kanya ng asawa. Tatakas tayo dito baby. Lalayo tayo sa impyernong to. Huling sabi niya sa kabinuhat ang anak na nasa crib. Sa gitna ng warehouse, may isang makeshift office na gawa sa mga plywood. Nandoon si Dashwen, nakasuot ng simpleng damit. Ngunit kahit na gano'n ay nakakapang-akit pa rin ang aura nito. Nakaupo sa isang luma pero malinis na desk. Sa harapan niya, may mga papel, isang laptop at ilang pakete ng droga. Siguraduhin niyo lang na maayos ang pagkakadeliver ah. Ayoko magkaroon ng problema ulit tulad ng nakaraan. Pakikipag-usap niya sa isa sa mga tauhan niya. Oo boss, nakausap na yung tao natin.
Ready na sila. Good. Kailangan ng mga customer natin ng supply bago mag-weekend. Kapag nagkaroon ng aberya, alam mo na ang mangyayari. O boss, walang sablay. Sabi ni Marco, isa sa mga tauhan niya. Biglang pumasok si Sean, isa pang tauhan ni Dashwin. May hawak itong cellphone. Boss, may tawag ka. Si Carl, yung supplier natin. Kinuha ni Dashwin ang cellphone at nagsalita. Carl, ano na? May problema ba? Dashwin, may checkpoint sa daan. Hindi makakadaan yung truck namin. Kailangan ng plan B. Fuck! Okay, ganito na lang. Sabihin mo sa driver na dumaan sa kabila. Mas maliit ang kalsada. Siguraduhin nyo lang na hindi makikita. May mga tao ako doon na pwedeng magbantay. Sige boss, gagawin namin. Binaba ni Dashwin ang tawag at humarap kay Marco at Sean. Marco, puntahan mo yung driver. Siguraduhin mong dumaan siya sa sinabi ko. Sean, maganda ka ng tao para magbantay sa kalsada. Tumango na lamang ang dalawa habang nagmamadaling lumabas ng warehouse. Huminga ng malalim si Dashwin at pilit na pinapakalma ang sarili. Problemado na nga siya sa asawa niya tapos dinagdagan pa nito. Anong oras ka na naman umuwi? Hindi ka na ba talaga magbabago? Salubong na sermon ni Krisha sa kanya pagka-uwi ng bahay. I'm tired. Stay out of my way kung ayaw mo masaktan. Galit na sabi ni Dashwin. Lumapit siya kay Krisha at marahas na hinablot ang braso nito. Napatigil si Krisha. Kita ang takot sa kanyang mga mata. Pinilit niyang kumawala pero lalo lamang hinigpitan ni Dashwin ang pagkakahawak sa kanya. Nasaan ang pagkain ko? Sigaw ni Dashwin at itinulak si Krisha papunta sa kusina. Napahawak si Krisha sa kanyang braso habang pilit na pinapakalma ang sarili. Umiwas na lamang siya ng tingin at dali-daling naganda ng pagkain. Habang kumakain si Dashwin ay patuloy ang pamimintas nito kay Krisha. Hindi mo ba talaga kaya maghanda ng masarap na pagkain? Ano bang silbi mo dito ha? Galit na tanong ni Dashwin habang sinisipa ang isang upuan sa gilid. Hindi na sumagot si Krisha. Pilit na tinitiis ang sakit at takot na nararamdaman. Alam niyang walang patutunguhan ang pakikipagtalo kay Dashwin. Lalo pat alam niyang nasa ilalim ito ng impluwensya ng droga at alak. Kinabukasan, nakita ni Krisha na may sugat sa kamay si Dashwin. Sinubukan niyang lapitan ito para gamutin, ngunit sinalubong siya ng malakas na sampal. Hindi mo kailangan mangialam sa akin. Bulyaw ni Dashwin. Napaatras si Krisha. Hawak ang pisngi niyang namumula dahil sa sampal. Ikaw na lang lagi ang problema ko, Krisha. Kung hindi dahil sa'yo, mas maayos pa sana ang buhay ko. Patuloy na sigaw ni Dashwin habang nagwawala at nagtatapon ng mga gamit sa paligid. Kinagabihan, habang natutulog si Dashwin ay tahimik na lumapit si Krisha sa kanilang anak na natutulog. Lumuhod siya sa tabi ng kama at nagdasal ng taimtim. Umaasang darating ang araw na makakalaya sila sa impyernong buhay nila. Isang araw, dumating si Dashwin sa bahay na lango sa droga. Sumisigaw ito habang papasok sa bahay. Hinahanap ang kanyang pamilya. Krisha! Nasaan ka? Lumabas ka dito! Bulyaw ni Dashwin habang naghahalughog ng mga gamit. Lumabas naman si Krisha mula sa kwarto. Hawak ang kanilang anak. Nanginginig sa takot. Pilit niyang pinapakalma ang kanilang anak. Dashwin, kalma lang. Nandito lang kami. Mahinang sabi ni Krisha. Pilit na pinapakalma si Dashwin. Lumapit naman ito at marahas na hinablot ang buhok ni Krisha. Dahilan para mapasigaw ito sa sakit. Walang hiya ka! Pinatay mo ang anak natin! Galit na sigaw ni Dashwin habang hinihila si Krisha patungo sa sala. Dashwin! Tama na! Maawa ka sa anak natin! Hindi ko pinatay ang isa nating anak! Maawa ka, please! Pagmamakaawa ni Krisha, ngunit hindi siya pinakinggan ni Dashwin. Wala akong pakialam. Kailangan mo ng leksyon! Sagot ni Dashwin bago siya magpakawala ng isang malakas na suntok na tumama sa mukha ni Krisha. Napaluhod ang babae sa sakit habang pilit na tinatabingan ang kanyang anak. Nagtamo si Krisha ng mga pasa at sukat sa katawan. Pinilit niyang itago ang mga ito sa mga kapitbahay at kaibigan at nagkukunwaring walang nangyari. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi na siya pwedeng magtagal sa ganoong sitwasyon. Dahil sa sobrang pagod at sugat na natamo ni Krisha,
Simula pagkagising ay hindi siya lumabas ng kwarto. Natatakot din siya para sa anak niya dahil sa nangyari kahapon. Tulala lang na nakamasid si Krisha sa kanilang anak na hanggang ngayon ay tulog pa rin. Nagpapasalamat nga siya at hindi siya ginulo ng asawa niya. Wala din siyang narinig na ingay o katok sa kanilang kwarto. Sigurado siya na wala naman sa bahay ang kanyang asawa. Napatingin si Krisha sa cellphone nang tumunog ito. Ilang beses pa itong nagring bago niya naisipan na sagutin ang tawag. Hello? Owen, bakit ka napatawag? Tanong niya sa kabilang linya nang sagutin niya ang tawag ng kaibigan ng kanyang asawa. Naging close din kasi sila simula nang ligawan siya ni Dashwen nung panahong college pa lang sila. Pack your things at yung mga staff ni Baby Dea. Tatakas ko kayo. Nagulat si Krisha sa sinabi nito. Hindi niya mawari kung bakit siya kinakampihan nito kesa sa kaibigan niya. Sandali, bakit mo pinapaayos ang gamit? Baka magalit si Dashwin sa'yo. Naguguluhan niyang sambit. Bilisan mo na. Kaibigan ko si Dashwen, but I don't want to tolerate his shit doings. Nag-iba ang paningin at pag-iisip ng isang tao pag nakadroga. Pag nagtagal pa kayo dyan, mapapahama kayo. Isipin mo si Baby Dea at ang sarili mo. Alam kong wala si Dash dyan, kaya habang wala pa siya, bilisan mo nang mag-ayos. Mahaba at malamlam nitong sambit sa tawag. Tama ka. Gusto ko ding umalis sa impernong to. Aayusin ko lang mga gamit namin ni Baby Dea. Maraming salamat, Owen. Anya at nakangiting pinatay ang tawag. Nagmadali si Krisha na tumayo mula sa kama. Hinanap niya ang maleta sa ilalim ng kama at inilabas ito. Habang nag-aayos ng gamit ay nagbalik tanaw siya sa mga masasakit na alaala kasama si Dashwen. Nagsimula siya sa mga damit ni Baby Dea. Kinuha niya ang lahat ng mahalaga at kakailanganin sa mga susunod na araw. Nang matapos, ay tumakbo siya sa closet upang kunin ang kanyang mga damit, pati mga importanteng dokumento tulad ng birth certificate ni Baby Dea at iba pang papeles ay isinama na niya. Habang nag-aayos ay nakarinig siya ng tunog ng sasakyan mula sa labas. Kinabahan siya at dali-daling sinilip ang bintana. Ngunit nawala ang kaba niya nang makita si Owen. Naglalakad dito papunta sa pintuan nila. Binuksan niya agad ang pinto bago pa man kumatok si Owen. Salamat sa pagdating ng maaga. Sabi ni Krisha na may halong takot at pag-asa sa boses. Dahil sa wakas ay makakaalis na sila sa impyernong bahay at sa kamay ng mapangahas niyang asawa. Walang anuman, Krisha. Kailangan na natin umalis ngayon bago pa bumalik si Dashwen. Sabi ni Owen habang tinutulungan siya sa mga maleta. Pagkatapos niyang ilagay ang mga gamit sa kotse ay kinuha ni Krisha si Baby Dea na dilat ang mga mata. Maingat niyang isinakay ito sa car seat. Bago umalis ay huling sulyap si Krisha sa bahay na minsan niyang itinuring na tahanan, ngunit ngayon puno na ng sakit at takot. Pagsakay sa kotse ay niyakap siya ni Owen. Ligtas na kayo, Krisha. Ani Owen habang pinapatakbo ang sasakyan palayo sa impyernong tinitirahan nila. Habang papalayo ay hindi maiwasan ni Krisha ang mapaluha. Hindi dahil sa lungkot kundi sa kaligayahan. Alam niyang simula na ito ng bagong buhay para sa kanya at kay Baby Dea. Malayo sa pang-aabuso at takot. Pero kahit na ganun ay hindi pa rin nawawala sa kanyang pagmamahal sa asawa. Saan mo pala kami dadalhin? Tanong ni Krisha sa gitna ng biyahe. I book a flight in Australia. Dashwen doesn't know that I have a house in Australia. Dun muna kayo ni Baby Dea. Also, nag-hire ako ng expert para turuan ka kung paano humawak ng baril at mag-self-defense. Alam kong hindi tama ang maghiganti, pero sobrang ginawa ni Dash para pabayaan lang siya. Plano ko din yan. I want to hire an expert para turuan ako sa self-defense. Pero inunahan mo ako kaya wala na ako magagawa. And mas better din siguro na nasa bahay mo sa Australia kami manunuluyan. I was thinking this past few days din kasi na kung sakali makaalis kami sa bahay nila Dashwen, sa bahay sana kami nila Mami sa Amerika ako manunuluyan. Pero alam ni Dashwen na may bahay kami sa Amerika. Kaya mas mabuting sa bahay mo na lang. I forgot na mayaman ka nga din pala. Pero tama ka, hindi matatrak ang bahay ko sa Australia kaya mas safe kayo dun. Alam kong susundan kayo ni Dashwen pag nalaman niya kung nasan kayo. Maraming salamat talaga ha. Kesa kay Dashwen ka kumampi, kumampi ka sa amin. You're true definition of a guy. We owe you a lot. Nakangiting sambit ni Krisha habang nakatitig kay Owen. Anong tingin yan? Baka nai-inlove ka na. Natatawang sabi ni Owen
nang mapansing nakatitig siya. I have a girlfriend kaya bawal ka na ma-fall. Birong sabi ni Owen. Baliw, ganito kasi talaga ako sa isang tao. Pag malaki o maliit man ang naitutulong nila sa akin. That's my way of expressing my thankfulness sa isang tao. Tsaka mahal na mahal ko pa rin naman ang gago mong kaibigan. Anya at bumuntong hininga. Ang hirap para sa kanya nakalimutan si Dashwin. 5 taon niya itong naging boyfriend at 4 na taon niya na itong asawa. Pero kakayanin niyang kalimutan ang lalaki para sa sarili niya. Nagpatuloy ang kanilang biyahe sa katahimikan. Habang si Baby Dea ay mahimbing na natutulog sa kanyang car seat. Tumigil sila sandali sa isang convenience store upang bumili ng ilang snacks at tubig para sa biyahe. Habang namimili si Krisha ng pagkain ay napansin niyang may tumitingin sa kanilang direksyon. Owen, parang may sumusunod ata sa atin. Bulong ni Krisha habang pilit na pinapakalma ang sarili. Maging kalmado ka lang. Kunwari hindi mo napapansin. Aayusin ko to. Sagot ni Owen habang pasimpleng kinukuha ang kanyang cellphone upang tawagan ang kanyang kaibigan na pulis. Pagbalik nila sa sasakyan ay agad na sumakay si Krisha kasama si Baby Dea. Si Owen naman ay tumingin muna sa paligid bago sumakay at pinaharurot ang sasakyan palayo. Ligtas na tayo. Tinawagan ko ang kaibigan kong pulis. Sila nang bahala doon sa sumusunod sa atin. Paliwanag ni Owen nang mapansin ang pag-aalala sa mukha ni Krisha. Salamat Owen. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Sagot ni Krisha habang hinihigpitan ng yakap kay Baby Dea. Anyways, malapit na tayo sa airport. Ako nang bahala sa mga gamit natin. Ngumiti na lang siya dito at inayos ang pagkakabuhat sa anak na umiinom ng gatas. Makalipas ang 5 minuto ay nakadating na nga sila sa airport. Pagkadating ay nilabas muna ni Owen ang kanilang mga gamit bago siya nito pagbuksan ng pinto. Habang hinihintay ang flight nila ay napansin ni Krisha ang kakaibang pakiramdam ng excitement at takot sa kanyang dibdib. Alam niyang magiging mahirap ang mga susunod na araw, ngunit determinado siyang protektahan ang kanyang anak at ang kanilang sarili. Ready ka na ba sa bagong buhay natin, anak? Tanong ni Krisha kay Baby Dea na ngayon ay nakangiting nakatingin sa kanya. Mama. Sagot ni Baby Dea na ikinagulat ni Krisha. Ngumiti siya at hinalikan ng noo ng kanyang anak. Kailangan niyang maging matapang para sa kanila. Ilang oras pa ang hinintay nila bago ang flight sa Australia. Habang naghihintay ay nilalaro ni Owen si Baby Dea habang si Krisha ay nagmumuni-muni tungkol sa kanilang magiging buhay sa bagong bansa. Excited na ako makita ang bahay mo doon. Sabi ni Krisha kay Owen. Sigurado ako magugustuhan mo doon. Tahimik at malayo sa gulo. Sagot ni Owen habang pinapanood si Baby Dea na naglalaro ng mga laruan. Dumating na ang oras ng kanilang flight at masayang sumakay sa eroplano si Krisha. Habang nasa ere ay hindi mapigilan ni Krisha na mag-isip ng mga plano para sa kanilang pamamalagi sa Australia. Pagdating nila sa Australia ay agad silang sinalubong ng malamig na hangin. Tinulungan sila ni Owen sa kanilang mga gamit at inihatid sila sa kanyang bahay. Welcome to your new home. Sabi ni Owen habang binubuksan ang pinto ng malaking bahay. Ang ganda! Salamat Owen Sabi ni Krisha na may ngiti sa kanyang mga labi. Walang anuman, basta't nandito lang ako para sa inyo. Sagot ni Owen habang nilalapag ang kanilang mga gamit sa sala. Follow me, ituturo ko magiging kwarto nyo ni Baby Dea. Nang makarating sila sa kwarto, may nakalagay ng crib at mga drawer. May malambot ding carpet at mga maliliit na laruan. Wow! Thank you talaga Owen! Ang laki na naitulong mo sa aming mag-ina. Walang anuman yun. I know natitino si Dashwin. Kapag nawala na kayo sa kanya, tsaka niya lang marirealize ang ginawa niya. By the way, pinapunta ko dito ang girlfriend ko baka kasi maboring ka dito. Mahilig siya sa mga bata kaya sigurado ako matutulungan ka niya sa pag-aalaga kay Baby Dea habang nagtitraining ka. Talaga? Mabuti naman na pumayag ka. Tsaka, mahilig siya sa bata, di ba? Paniguradong magkakasundo kami. Masayang sambit ni Krisha. Nakwento ko pala kayo sa kanya. Katulad ko, naawa din siya sa inyo. May mga bodyguard sa labas kaya ligtas kayo habang nasa Pilipinas ako. Uuwi ako after 1 week dahil baka makahalata si Dashwin na wala ako. Sabi ni Owen, tama nga naman ito dahil baka mahalata ito ng kanyang asawa. Samantala, papauwi pa lang ng bahay si Dashwin
Galing siya sa warehouse para kausapin ang kanyang mga tauhan para sa mga supplier na bumibili ng droga. Agad na dumako ang kanyang mga mata sa picture ni Krisha na nasa kotse niya. I hate you, but I love you. Gusto kong malaman mo na never ako ng babae o tinikman ng ibang babae. Galit ako sa'yo, pero hindi pumasok sa utak ko ang mga babae. Pero pinatay mo pa rin ang anak natin. I will never forgive you. Anya, habang nakatingin sa litrato ni Krisha at naisipan nitong punitin. Nagpatuloy na lang ulit siya sa pagdadrive dahil kanina pa may bumubusina sa kanya. Pagdating ni Dashwen sa bahay ay nagmamadali siyang bumaba ng kotse at pumasok. Tahimik ang buong paligid pagka-uwi niya. Krisha! Sigaw niya habang palakad-lakad sa sala. Wala siyang nakuhang sagot. Agad siyang pumunta sa kwarto nila, ngunit wala rin doon ang mag-ina. Tumawag siya sa isa sa mga guard niya. Nasaan si Krisha at Baby Dea? Tanong niya. Halata ang galit sa tono ng boses nito. Boss, hindi po namin alam. Hindi po namin napansin na lumabas sila sa gate. Sagot ng guard na halatang kinakabahan. Hindi niyo alam? Paano hindi niyo alam? Sigaw ni Dashwen habang binabagsak ang cellphone sa mesa. Halatang nag-aalab ang galit sa kanyang mga mata. Pinuntahan niya ulit ang kwarto at nakita niyang wala na rin ang mga gamit ni Baby Dea at ni Krisha. Humugot siya ng isang malalim na hininga at pilit na pinakalma ang sarili. Hanapin niyo sila! Ngayon na! Utos niya sa mga guard niya sa telepono. Habang naglalakad si Dashwen sa kanilang bakuran ay napansin niyang may sulat sa may pintuan. Kinuha niya ito at agad na binasa. Dashwen, hindi ko na kayang sitwasyon natin. Kailangan kong protektahan si Baby Dea at ang sarili ko. Sana maintindihan mo ko. Krisha. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang sulat. Puno ng galit ang nararamdaman niya. Alam niyang tinawagan ng isang kaibigan na may koneksyon sa immigration at mga travel agencies. Kailangan kong malaman kung saan pumunta ang mag-ina ko. Gawin mo ang lahat para mahanap sila. Mariing utos ni Dashwen. Kinabukasan, problemado siyang pumunta sa warehouse. Nagtaka ang mga tauhan niya sa pagiging balisa at problemado nito. Boss, ano problema? Bakit para yatang problemado kayo? Tanong ni Sean. My wife and my daughter. Umalis sila ng bahay. Problemado pa nitong Saad. Nakita ko ang asawa niyo, boss. May kasama siyang lalaki kahapon. Iba po yung pangangatawan kaya sigurado po kung hindi kayo yun. Nasa mall sila kahapon pero sinundan ko kung saan sila pupunta. Hindi ko naabutan dahil may mga pulis na humarang. Paliwanag ni Sean. Idiot! Dapat tinawagan mo ako! Kasama ba nila ang anak ko? Galit na sambit ni Dashwen. Oo, boss. Kasama nila kahapon. Agad na nagsalubong ang mga kilay niya sa narinig. Nagagalit siya dahil sa isiping may bagong lalaki ang kanyang asawa at iniwan siya nito para sumama dito. Habang nagkakapi naman si Krisha sa balkonahe ay lumapit sa kanya si Owen. Mukhang maganda ang mood mo ngayon ah. Bati ni Owen. Ang sarap lang isipin na nakaalis na rin kami sa mga kamay ng asawa ko. Nakakapanibago pa rin pero masaya ako dito. Sagot ni Krisha. Mabuti naman kung ganun. By the way, dadating na mamaya si Alice, ang girlfriend ko. Sigurado ako magugustuhan mo siya. Tama nga ang sinabi ni Owen. Dumating si Alice na may dalang mga laruan at agad na kinarga si Baby Dea. Hello, I'm Alice. Masaya ako makilala ka. Nakangiting sambit ni Alice. Bubbly ito at mabait na babae, kaya paniguradong magkakasundo sila. Hello rin Alice. Sobrang swerte sa'yo ni Owen. Bukod sa maganda ka, maganda rin ang ugali mo. Nakwento ka sa akin ni Owen. Nabanggit niya rin na mahilig ka daw mag-paint. Sakto at mahilig din ako mag-paint kaya may dala ako galing sa Pilipinas. Sa gabing yun, habang palubog ang araw, nagpipinta sina Krisha at Alice sa balkonahe. Ang tahimik na kapaligiran ay malayong malayo sa magulong buhay na iniwan ni Krisha. Ang sarap nitong gawin, sabi ni Krisha habang sila ay nagpipinta. Matagal na rin akong hindi nakaramdam ng ganitong kapayapaan. Tumango si Alice, nakatuon ang mga magaganda nitong mga mata sa sariling painting niya. Ang paglilibang kagaya nitong ginagawa natin ay nakakatanggal ng stress at mga isipin. Naikwento sa akin ni Owen ang mga pinagdaanan mo. Masaya ako na nakaalis ka na rin sa impyernong buhay mo. Sambit ni Alice habang masaya pa ding nagpipainting. Sobrang ako nagpapasalamat kay Owen.
Kung hindi dahil sa kanya, paniguradong binubugbog na ako ngayon ng asawa ko. Anya at mapait na ngumiti. Habang nagpapatuloy ang kanilang usapan ay lumapit si Owen habang buhat-buhat si Baby Dea. Hawak ang isang maliit na laruan na tila nag-aaya ng laro. Napangiti si Krisha at Alice sa kanyang kagustuhang makisali sa kanilang bonding. Halika dito Baby Dea! Tawag ni Krisha. Binuhat niya ang kanyang anak at inilapit ito kay Alice. Ito ang tita Alice mo. Agad namang ngumiti si Alice at kinarga si Baby Dea. Ang cute-cute mo talaga. Mana sa nanay. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap habang nilalaro si Baby Dea. Naging mas nakilala nila ang isa't isa. Kinabukasan, habang abala si Krisha at Alice sa pag-aayos ng bahay, ay dumating si Owen na may dalang mga groceries. Si Baby Dea ay nasa crib nito at naglalaro. Mukhang busy kayo ah. Sabi ni Owen nang nakangiti. Oo, nagpaplano kami ni Alice na magluto ng special dinner tonight. Sagot ni Krisha. Wow, that sounds exciting. Anong lulutuin nyo? Tanong ni Owen habang inilalabas ang mga groceries. May naisip kaming Filipino-Italian fusion. Sabi ni Alice. Gagawa kami ng adobo pasta and mango tiramisu. Napangiti si Owen. I can't wait to try that. Habang nagluluto si Krisha at Alice ay nagkukwentuhan sila tungkol sa kanilang mga paboritong pagkain at mga alaala sa pagluluto. Ang kusina ay napuno ng tawanan at kwentuhan. Sinabayan pa ng tawa at iyak ni Baby Dea. Sa pang-5 araw ng kanilang pananatili sa Australia ay dumating ang araw na sisimulan na ni Krisha ang kanyang training sa self-defense. Maagang dumating ang instructor na si Jake, isang dating sundalo at eksperto sa martial arts. Iniharap siya ni Owen kay Krisha. Krisha, this is Jake. Siya ang magtuturo sa'yo ng self-defense. He's a Filipino. Sabi ni Owen. Nice to meet you, Krisha. Huwag kang mag-alala. I will try my best. Sabi ni Jake habang nakangiti at inabot ang kamay kay Krisha. Salamat Jake, I'm ready na. Sagot ni Krisha habang tinanggap ang kamay ng instructor. Nagsimula ang kanilang training sa isang malawak na bakuran sa likod ng bahay ni Owen. Unang itinuro ni Jake kay Krisha ang mga basic stances at footwork. Ang pinakamahalaga sa self-defense ay ang tamang posture at balance. Dito tayo magsisimula. Paliwanag ni Jake habang ipinapakita ang tamang posisyon ng mga paa at katawan. Habang tinuturuan ni Jake si Krisha ay hindi naman maiwasang makaramdam ng kaba si Krisha sa bawat galaw. Ngunit sa bawat ulit ng pagsasanay, nararamdaman niyang unti-unting nawawala ang kanyang takot at nagiging mas kampante siya sa kanyang mga kilos. Pagkatapos ng araw na yon ay umuwi na rin si Owen sa Pilipinas para hindi makahalata si Dashwin. Sa mga sumunod na araw, tinuruan ni Jake si Krisha ng iba't ibang teknik sa pagdepensa at pag-atake. Kasama na dito ang mga simpleng moves tulad ng pag-block at pag-counter ng mga atake, pati na rin ang paggamit ng iba't ibang parte ng katawan bilang sandata. It's important for you to know the every moves of your body. Ang mga siko at tuhod ay epektibong armas sa malapitan na laban. Paliwanag ni Jake habang ipinapakita ang tamang paggamit ng siko sa pag-atake. Habang tinuturuan ni Jake si Krisha ng mga teknik na ito, ay hindi maiwasang mapansin ni Krisha ang dedikasyon at husay ng instructor. Sa bawat session, nagiging mas determinado si Krisha na matutunan ng lahat ng itinuturo sa kanya. Isang araw, habang nag-iensayo si Krisha ng isang komplikadong teknik ay napansin ni Jake ang pagod at frustration sa mukha niya. Krisha, take a deep breath. Huwag ka magmadali. Ang mahalaga ay ang tamang execution at hindi ang bilis. Sabi ni Jake habang hinihikayat si Krisha na magpahinga sandali. Gusto ko lang kasi talagang maging handa. Sagot ni Krisha habang humihinga ng malalim. Alam ko at magiging handa ka. Pero kailangan mong tandaan na ang pag-aaral ng self-defense ay isang proseso. Magtiwala ka sa sarili mo at sa proseso mo. Sabi ni Jake na may ngiti sa kanyang muka. Matapos nga ang training ay naisipan ng pumasok at magpahinga ni Krisha. Pawis na pawis siyang pumasok sa bahay, kasunod si Jake. Naabutan niyang umiiyak si Baby Dea habang si Alice naman ay pilit na pinapatahan ito. Nako, buti na lang at tapos na kayo. Kanina pa umiiyak si Baby Dea eh. Tinimplahan ko na ng gatas at kumuha na rin ng mga laruan. Pero iyak pa rin siya ng iyak. Problemadong sambit ni Alice. Ako nang bahala, ganyan talaga yan minsan. Pag matagal akong hindi nakikita. Napatagal kasi ngayon ang training namin dahil maraming itinurong move sa akin si Jake. Anya at binuhat si Baby Dea.
Agad naman itong tumahan pagkabuhat niya. Habang hiniheli ni Krisha si Baby Dea ay napatingin si Jake kay Alice. Mukhang napatagal kami ah. Pasensya na at natagalan kami. Ngumiti si Alice at umiling. Okay lang Jake, naiintindihan ko. Mahalaga rin naman ang training na yan para kay Krisha. At saka, masaya rin naman ako nagbabantay kay Baby Dea. Nako, maraming salamat Alice. Sagot ni Krisha habang hinihimas ang likod ng kanyang anak. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Walang anuman Krisha, lagi ako nandito para sa inyo. Tugon ni Alice na may malambing na ngiti. Nang makatulog na si Baby Dea ay nagpasya silang tatlo na magpahinga muna sa sala. Sa totoo lang, ang dami ko pang kailangan matutunan. Sabi ni Krisha habang nag-iisip. Pero sa tulong nyo, alam kong kaya ko to. Tama yan. Sabi ni Jake. Isa lang ang self-defense sa mga bagay na matututunan mo. Pero ang pinaka-importante ay ang pagtitiwala sa sarili at sa mga taong nagmamahal sa'yo. Habang nagpapahinga sila sa sala ay napansin ni Krisha ang lumang gitara na nakasabit sa dingding. Jake, marunong ka bang tumugtog ng gitara? Tanong niya. Ngumiti si Jake. Oo, kaunti lang. Bakit? Gusto mo makarinig? Bakit hindi? Ang tagal ko nang hindi nakakarinig ng tunog ng gitara. Sabi ni Krisha. Kinuha ni Jake ang gitara at sinimulang tugtugin ang mga unang lyrics ng isang kanta. Habang tumutugtog siya ay sinimulan niyang kantahin ang mga lyrics. Nakangiti si Alice habang nakikinig. At si Krisha naman ay napapikit habang ninanamnamang musika. Matapos ang kanta ay tumawa si Krisha. Ngunit nagulat silang tatlo nang may luhang pumatak sa mga mata niya. Ang galing mo pala Jake. Hindi ko alam na may talento ka sa pagtugtog. May luha nitong sabi. Why are you crying? Hindi naman sad song ang pinatugtog ko ah. Nagugulo ang sabi ni Jake. Sinang-ayunan naman ito ni Alice. Wedding song kasi namin yan ng asawa ko. Ang hirap parang kalimutan ng isang tao kahit sobrang pagpapahirap na dinanas mo sa kanya. Nadurog ang puso ko. Pero yung pagmamahal ko sa kanya, buong buo pa rin. Kung may babalik ko lang sana ang nakaraan. Pero nandito na ako eh. May magagawa pa ba ako? Malungkot at naluluha pa ding sambit ni Krisha. Sandaling katahimikan ang bumalot sa kanila. Tumabi si Alice kay Krisha at niyakap ito ng mahigpit. Hindi mo kailangang kalimutan ka agad, Krisha. Hayaan mong gumaling ang puso mo sa tamang panahon. Nandito kami para sa'yo. Biglang may naalala si Jake at tumayo. Wait, may gusto akong pakita sa inyo. Hintayin niyo ako dito. Nagmamadali siyang lumabas upang may kuhanin sa kotse. Bumalik ito na may dalang maliit na kahon. Binuksan niya ito at ipinakita sa kanila ang ilang lumang litrato at mga sulat. Alam niyo, may mga bagay din akong gustong kalimutan. Sabi ni Jake. Pero natutunan ko na, minsan, kailangan nating harapin ang sakit para makausad. Ito, mga alaala ko nung high school. This is the day where I should be strong and face all the challenges. Tumingin si Krisha sa mga litrato. Jake, ang cute mo naman nung high school. Biro niya na nagdulot ng konting tawa sa kanila. Salamat. Pero ang punto ko dito, Krisha, lahat tayo ay may pinagdadaanan. Ang mahalaga, natuto tayo at patuloy na lumalaban. Hindi ka nag-iisa sa laban na to. Nakangiti si Krisha habang tinitingnan ang mga litrato. Salamat sa inyo ah. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat ng to kung wala kayo. Nandito lang kami ni Baby Dea, Owen, Jake, at syempre ako. Nandito lang kami para sa'yo. By the way Jake, ang galing mo tumugtog ah. Nakaka-amaze. Nakangiting sabi ni Alice. Nako, matagal ko nang hindi nagagawa to. Pero masaya ako nagustuhan nyo. Sagot ni Jake na may bahagyang pamumula sa muka. Nagpatuloy sila sa pag-uusap tungkol sa mga bagay na nagpapaligaya sa kanila. Ikinuwento ni Alice sa mga kwento tungkol sa kanyang pamilya at mga alaala niya sa pagkabata. Si Krisha naman ay nagbahagi ng mga pangarap niya para kay Baby Dea at kung paano niya gustong magbigay ng magandang buhay para sa kanyang anak. Ang sarap niyo namang kasama, sabi ni Krisha habang nakatingin sa kanyang mga kaibigan. Kahit gaano kahirap ang buhay, basta may mga taong tapat at mapagkakatiwalaan mo, gaganda ang buhay. Anya ni Krisha. Sumang-ayon na lang ang dalawa at nagpatuloy sila sa pagkukwentuhan. Habang lumalalim ang gabi, nagdesisyon silang manood ng isang pelikula.
Pinili nila ang isang nakakatawang palabas upang mapasaya ang kanilang isipan. Tumatawa sila sa bawat biro at masayang nakakasama. Nang matapos ang pelikula ay tumayo si Jake at nag-inat. Mukhang kailangan ko nang umuwi. Salamat sa masayang gabi. Krisha, Alice, kita-kita ulit tayo bukas para sa training. Salamat din, Jake. Ingat ka ha. Sabi ni Krisha habang hinahatid siya nito sa pinto. Nang makaalis na si Jake ay binalikan ni Krisha si Alice sa sala. Alam mo Alice, hindi ko talaga alam kung paano ko kakayanin lahat ng to kung wala kayo nila Owen at Jake. At syempre si Baby Dea. Walang anuman, Krisha. Lagi kaming nandito para sa'yo. Tugon ni Alice na may matamis na ngiti. Nagpaalam na rin si Alice at nagpasya si Krisha na magpapahinga na rin. Pagkatapos niyang ilagay si Baby Dea sa kanyang crib ay humiga siya sa kanyang kama at nag-isip. Pagkaraan ng ilang minuto ay dinalaw na rin siya ng antok. Sa kabilang banda, ang silid ay madilim, may mga kurtina na nakatakip. Ang lugar ay magulo, may mga nakakalat na damit at walang laman na bote at mga tira-tirang paraphernalia ng droga. Nakaupo si Dashwen sa sofa, malabo ang mga mata at may maliit na bag ng droga na nasa ibabaw ng mesa. Bumukas ang pinto at pumasok si Dana, ang nakakatandang kapatid ni Dashwen na nakatingin sa kanya ng may pag-aalala. Nabalitaan niya ang nangyari kila Dashwen at Krisha. Hindi naman niya masisisi ang babae kung iiwan nito ang kanyang kapatid. Ilang beses na niyang pinagsabihan si Dashwen kahit pa nasa ibang bansa siya, pero ayaw makinig ng kanyang kapatid. Iginala niya ang mga mata sa buong silid. Madaming mga kalat. Madilim ang buong silid kaya hindi masyadong makita ang mukha ng kapatid. Dashwen, ikaw ba yan? Dahan-dahang tumingin si Dashwen sa kanya. Hindi ito sumasagot at tinitigan lang ang nakakatandang kapatid. Binuksan nito ang ilaw bago dahan-dahang uling lumapit sa kanya. Tumigil sa paglalakad si Dana nang makita ang droga sa mesa. Dash! Anong ginagawa mo? Sinubukan ni Dashwen na umupo ng tuwid ngunit nabigo. Tinitigan niya si Dana na may halong hiya at pagod sa kanyang mga mata. It will help me. It will help me forget. Napaluha si Dana. Lumapit siya ng kaunti at nagsalita sa mahinang boses. This is not the right thing to do, Dash. Si Krisha at si Baby Dea, kailangan ka nila. Pero kailangan mo munang bumalik ka sa dati. Umiling si Dashwen. Ang sakit na nararamdaman nito ay kitang-kita sa mga mata. They live because of me. Dahil isa akong palpak. Lumuhod si Dana sa tabi niya at inilahad ang kamay niya at hinawakan ang kanyang braso. Tinitigan niya si Dashwen na may halong pangungusap at determinasyon. They live because they are scared, Dash. Pero pwede ka magbago. Pwede ka maging Dash ulit na kagaya noon. Hayaan mo kung tulungan ka. Umiling muli si Dashwen. Matigas ang kanyang pag-iling. Hindi ko kaya, ate. Ito lang makakatulong sa akin. Ayoko nang itigil. Matigas pa rin itong sabi. Nanlumo si Dana. Tumayo siya at kitang-kita ang pagod at pagkabigo na bakas sa kanyang muka. Ilang beses na ba kitang tinulungan, Dash? Paulit-ulit. Pero lagi ka magmamatigas. Hindi ko na kaya. Tumingin si Dana sa paligid, sa mga kalat at sa kapatid niyang tila nawawala na sa sarili. Alam mo bang masakit na makita kang ganito? Paulit-ulit mo na lang itong ginagawa. Kahit gaano ko papilitin na magbago ka, hindi ka pa rin nagbabago. You're mature enough na para patuloy gawin ang isang bagay na hindi tama. 32 years old ka na, Dashwen. But you're acting like a teenager na pinagsasabihin pero hindi nakikinig. Mahaba at naiiyak na sabi na lang ni Dana. Hindi na kinakaya ang kanyang kapatid. Si Dashwen ay nanatiling tahimik na parang walang saysay ang sinabi ng kanyang kapatid. You don't understand. Wala na akong halaga. Huminga ng malalim si Dana. Sinusubukang pigilan ang nagbabadyang luha. Lumapit siya sa pinto, huminto at huling tiningnan si Dashwen. Mahal kita, pero pagod na ako kakasabi sa'yo na tumigil. Alam mo bang hindi ako madalas kumakain? Hindi na din ako makatulog ng maayos dahil inaalala kita. Kung nandito lang sila, Mami, paniguradong madidisappoint yun sa'yo. Hindi ko pwedeng pabayaan ang sarili ko dahil sa'yo. Sana balang araw makita mo rin ang halaga mo. Sana balang araw tumigil ka na sa illegal na ginagawa mo at humanap ka ng paraan para tuluyan mo nang mahanap ang mag-ina mo.
Lumakad si Dana palabas, binuksan ang pinto at lumingon sandali. Sana magbago ka balang araw. Isinara na nito ang pinto. Naiwan si Dashwen sa madilim na silid. Mag-isa, nalulunod sa kanyang kalungkutan. Pagkalabas ni Dana ay umupo siya sa harapan ng pinto. Humihikbi at iniisip ang mga sinabi sa kanya ng kanyang ate. Naging araw-araw na routine ni Dashwen ang pagdodroga. Sa isang linggo, 3 beses o 4 na beses siyang gumagamit. Patuloy pa din ang pagbebenta niya ng mga droga. Maingat sila ng kanyang mga tauhan kaya hindi sila mahuli-huli. Matapos naman ang mahigit 3 buwang training ay bumalik na si Krisha at Alice sa Pilipinas. Pagod man sa biyahe ay masaya pa rin silang makabalik sa kanilang bansa. Habang nasa airport ay naghihintay si Krisha sa kanilang mga bagahe kasama si Alice at ang kanyang anak na si Baby Dea. Wala talagang tatalo sa pakiramdam na nasa sarili na tayong bansa. Sabi ni Krisha habang inihimas ang likod ni Baby Dea. Oo nga namiss ko rin ang Pilipinas. Sagot ni Alice habang binabantayan ang kanilang mga bagahe. Biglang nangring ang telepono ni Krisha. Nang tingnan niya ito ay isang text mula kay Owen ang kanyang nakita. Welcome back. Susunduin ko kayo ni Alice. Namiss ko na din ang baby Alice ko. Ngumiti si Krisha. Mukhang excited na rin si Alice na makita ka. Miss na miss ka na nito. Sa di kalayuan na hindi nila alam na may 2 lalaki nagmamasid sa kanila. Isa sa kanila ay tumawag. Boss, nandito na sila. Ready na kami. Good. Ayusin yung mabuti ang gagawin nyo. Wag niyong sasaktan ng mag-ina ko. Sagot ni Dashwen mula sa kabilang linya. Habang naghihintay si Krisha at Alice ay may naramdaman siyang kakaiba. Tumayo ang balahibo niya sa batok. Alice, pakiramdam ko may sumusunod sa atin. Bulong ni Krisha. Baka naman pagod ka lang, Krisha. Relax ka lang. Sagot ni Alice, ngunit hindi nawala ang pakiramdam ni Krisha. Nilingon niya si Baby Dea at nakitang wala na ito sa kanyang tabi. Baby Dea? Nasaan na si Baby Dea? Sigaw ni Krisha habang nagpapanik. Nakita niyang may 2 lalaki na may hawak kay Baby Dea at papunta sa isang malaking van. Agad na tumakbo si Krisha patungo sa direksyon nila. Tinatawag ang pangalan ng kanyang anak. Huwag kayong lalapit! Sigaw ng isa sa mga lalaki. Ngunit hindi nagpatinag si Krisha. Ginamit niya ang mga natutunan niya sa self-defense training. Sinugod niya ang lalaki at natamaan niya ito ng malakas sa muka. Subalit napalibutan siya ng mga tauhan ni Dashwen. Nakipaglaban siya ng buong lakas, ngunit napakabilis ng pangyayari. Nang makuhang muli ang kanyang anak ay pinilit niyang umalis agad at nagawa nilang isakay si Baby Dea sa van. Alice! Tulungan mo ako! Sigaw ni Krisha habang sinusubukang habulin ng van. Agad na tumakbo si Alice papunta kay Krisha, ngunit huli na ang lahat. Nakalayo na ang van kasama si Baby Dea. Lumuhod si Krisha sa lupa, humihikbi at sumisigaw. Baby Dea! Hindi pwede to! Hindi pwedeng mawala siya sa akin! Lumapit si Alice at niyakap siya. Makikita natin siya, Krisha. Gagawin natin ng lahat para makuha natin si Baby Dea. Babalik sa'yo si Baby Dea. Nasa isang madilim na silid naman si Dashwen. Nakaupo at nakatitig sa isang lumang larawan nila ni Krisha at Baby Dea. Alam niyang mali ang ginawa niya, pero sa isip niya ay ito lang ang paraan para makabawi sa kanyang pamilya. Naisipan na nga lang nila Krisha na dumaan sa police station para i-report ang nangyari. Sa isang madilim na eskinita ay napapalibutan si Mara ng 5 mga lalaking nakatayo sa gitna. Matapang naman niyang hinarap ang 5 tauhan ng kanyang dating asawa. Akala niyo ba makukuha niyo ako ng ganun-ganun lang? Sigaw niya habang nakakuyom ang mga kamao. Utos ni boss, mas mabuti pa kung sumama ka na lang ng maayos. Sagot naman ng isang tauhan habang unti-unting lumalapit. Alam niyo namang hindi mangyayari yan. Sagot ni Krisha. Sa isang iglap ay mabilis siyang umatake. Mabilis na sinuntok ang isa sa mga tauhan ni Dashwen sa muka. Nagulat ang mga tauhan at mabilis na nagresponde. 2 sa kanila ang sumugod kay Krisha, ngunit mabilis siyang umiwas. Sinipa ang isa sa tuhod at hinila pababa ang isa pang tauhan gamit ang kanyang braso. Mas mabuting umalis na lang kayo habang may pagkakataon pa kayo. Mariing sabi ni Krisha habang nakatayo sa ibabaw ng mga sugatang tauhan. Ngunit sa halip na umalis ay lalo pang lumapit ang 3 natitirang tauhan. Mas maingat na sila ngayon. Mabilis ang galaw ni Krisha. Umatake ito ng walang humpay. Isang malakas na sipa sa tiyan,
isang malakas at mabilis na suntok sa panga, at isang matinding siko sa likod na nagbabagsak sa mga ito. Pagkatapos ng ilang minuto ay nakahandusay na ang lahat ng mga tauhan. Sugatan at hindi makagalaw. Hinihingal si Krisha na nagsalita. "Huwag na kayong babalik pa! Sabihin niyo sa kanya, tapos na kami. Hinding-hindi niya na ako mababalik sa kanya. Hayop siya!" Sabi ni Krisha bago tumalikod at naglakad palayo. Hindi na nililingon ng mga tauhan ng kanyang dating asawa. Pagkasundo kasi ni Owen sa kanila ni Alice sa police station ay agad niyang sinabi dito ang nangyari. Sakto namang nakita siya ng mga tauhan ng kanyang asawa. Wala pa siyang ideya nung una kung sino ba ang 5 lalaki. Kinabukasan, nasa kalagitnaan ng iyak si Krisha nang biglang nagring ang kanyang telepono. Nang tingnan niya, ay nakita niyang si Dashwin ang tumatawag. "Dashwin! Nasaan ang anak ko?" Sigaw ni Krisha, puno ng takot at galit. Relax ka lang, wife. Ligtas si Baby Dea. Nasa sa akin siya. I just want to build their family again. Sabi ni Dashwin sa malamig na tinig. "Hindi mo kailangan gawin to, Dashwin. Ibalik mo sa akin ang anak natin, pakiusap!" Sambit ni Krisha, pinipilit na wag bumigay sa kanyang nararamdaman. Gusto ko magsimula ulit. Bumuo ng mas magandang kinabukasan para kay Baby Dea. But you need to come back to me, Krisha. Bumalik tayo sa dati gaya ng pinapangarap nating pamilya. Tugon ni Dashwin. Napaisip si Krisha sa sinabi nito. Alam niyang kailangan niyang mag-ingat at gamitin ang lahat ng natutunan niya. "Sige, mag-usap tayo. Pag-usapan natin to." Sagot ni Krisha na may halong panggamba sa isipan. Ilang oras lang ang lumipas at nagkita sila sa isang tagong lugar. Nakita ni Krisha si Dashwin na may hawak kay Baby Dea. Tumakbo siya palapit sa magama at niyakap ang anak niya ng mahigpit. "Dashwin, please, magbago ka na. Ayoko ng ganitong buhay para kay Dea." Sabi ni Krisha, sinusubukang maging kalmado. Hindi ko naman ginusto ang lahat ng to, Krisha. Pero ito lang alam kong paraan. Sagot ni Dashwin, halatang may pinagdadaanan sa loob-loob niya. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay nagbigay si Krisha ng hudyat sa mga pulis na nakatago sa paligid. Bigla nilang inatake si Dashwin gamit ang mga natutunan niyang self-defense. Agad na tumakbo si Baby Dea papunta kay Owen. Nadapa pa ito dahil nakarinig ito ng putok ng baril. "Dashwin! Makukulong ka na!" Sigaw ni Krisha habang nakikipaglaban sa asawa. Mabuti at mag-isa lang ito na nakipagkita sa kanya. Pero ipapahuli niya pa din ang mga tauhan ni Dashwin kahit pa hindi niya ito kasama. Tumakbo ang mga pulis at agad na hinuli si Dashwin. "Krisha! Don't do this to me! Ginawa ko lang to para sa atin!" Sigaw ni Dashwin habang hinuhuli ng mga pulis. "Para sa atin? Pati na rin ang pagiging drug dealer mo at ang pag-abuso sa sarili mo ng droga?" Sagot ni Krisha, nanginginig sa galit at sakit. Niyakap naman ni Krisha ng mahigpit si Baby Dea. Lumapit si Owen at niyakap silang pareho. "Huwag ka mag-alala, Krisha. Ligtas na si Baby Dea. Magiging okay din ang lahat." Sabi ni Owen, pilit na pinapalakas ang loob ng kaibigan. Nasa loob sila ng police station. Nagbigay si Krisha ng kanyang pahayag laban kay Dashwin. Sa kabila ng sakit ay alam niyang ito lang ang paraan para protektahan ang kanyang anak at magkaroon ng mas magandang kinabukasan. 2 araw ang lumipas at nabalitaan ni Dana ang nangyari. Agad-agad siyang pumunta sa kulungan upang makita ang kanyang kapatid. "Dashwin! Ano na naman bang ginawa mo?" Tanong ni Dana habang lumuluha. Nakayuko lang si Dashwin, hindi makatingin sa kanyang ate. "Ate, ginawa ko lang to para bumalik kami sa dati ni Krisha. Para mabuo ulit ang pamilya namin." Sagot ni Dashwin sa mababang tinig. "Alam mo bang nasaktan mo sila? Alam mo bang mali ang ginawa mo?" Dalit ngunit nagtatakang tanong ni Dana. "Hindi mo sila pwedeng pilitin na bumalik sa'yo. Dahil sa pananakit at paggamit ng droga, natakot sila sa'yo. Alam mong hindi yan ang paraan." Napailing si Dana habang nakatingin kay Dashwin. "You need to change, Dashwin. Hindi kita kakampihan sa pagkakataong ito. Kailangan mong pagbayaran ng lahat ng ginawa mo, lalo na sa pananakit kay Krisha at sa paggamit ng ilegal na droga. At worst, pinakidnap mo pa ang anak niyong wala namang kamuwang-muwang sa mundo." "Pero ate, gusto ko lang naman mabuo ulit kami." Sagot ni Dashwin, halos hindi na maintindihan ng sarili. "Ang tunay na pagmamahal, hindi pinipilit, Dashwin. Ang tunay na pamilya, hindi ginugulo.
Kailangan mong pagsisihan ang lahat ng ginawa mo. Pagkatapos mong pagdusahan ng parusa mo, bumawi ka sa kanila. Ayusin mong sarili mo para sa kanila. Para kay Baby Dea. Sabi ni Dana, pinipilit na wag bumigay sa kanyang nararamdaman. Anong gagawin ko, ate? Tanong ni Dashwin, halatang naguguluhan. Simulan mong pag-amin sa lahat ng kasalanan mo. Magpakumbaba ka at harapin ang punishment. Pagkatapos, magbagong buhay ka. Itigil mo na ang droga. Mag-rehab ka kung kailangan. Ipakita mo talagang nagbago ka na. Huwag mong isipin na agad ka nilang tatanggapin pero gawin mo to para sa sarili mo at para sa kanila. Sagot ni Dana, puno ng pagpapakumbaba sa kanyang kapatid. Umalis si Dana mula sa kulungan na may mabigat na damdamin. Ngunit alam niyang tama ang ginawa niya. Kailangan ni Dashwin ng oras para pag-isipan at baguhin ang kanyang sarili. Sa kabilang banda ay umaasa siyang darating ang araw na magbabago si Dashwin at magiging isang mabuting ama at asawa para kay Krisha at Baby Dea. Narinig ng ilang kapwa bilanggo ang usapan ni Dana at Dashwin. Ang ilang mga nagbabantay ng pulis ay tahimik na nagmasid. Kitang-kita sa kanilang mga mukha ang lungkot at awa para kay Dashwin. Mukhang malalim ang pinagdadaanan mo ah. Uwi ka ng isang bilanggo matapos lumapit kay Dashwin. Alam kong mahirap pero tama ang ate mo. Kailangan mo magbago. Nandito rin ako dahil sa droga at natutunan kong walang magandang dulot yan. Tumangulang si Dashwin, hindi pa rin makapagsalita. Ramdam niya ang bigat ng sinabi ng kanyang kapatid at alam niyang tama ito. Pero paano nga ba magsisimula? Napatingin siya sa bintana ng selda, tila naghahanap ng kasagutan. Tinawag siya ng isang pulis at lumapit sa kanya. May chance ka pa para magbago, bata. Ang importante, tanggalin mo ang pagkakamali mo at gawin mo ang lahat para ituwid to. Anyan to at ngumiti bago umalis. Sa labas ng kulungan, si Dana naman ay humarap sa mga kaibigan at pamilya na naghihintay sa kanya. Anong balita, ate? Tanong ni Krisha na may bakas na pag-aalala sa muka. Sinabi ko na kay Dashwin ang lahat ng kailangan niyang marinig. Alam kong mahirap para sa kanya, pero kailangan niyang maranasan to para magising siya sa katotohanan. Sabi ni Dana habang pilit nang umingiti. Umaasa akong darating ang araw na talagang magbabago siya para sa sarili niya at para sa inyo ni Baby Dea. Tahimik na naglakad si Dana pauwi, dala ang mabigat na kalooban ngunit umaasa siya. Alam niyang mahaba at mahirap ang proseso pero naniniwala siyang may pagkakataon pang magbago si Dashwin. Samantala, sa loob ng kulungan ay nag-iisip si Dashwin. Nakaupo siya sa isang sulok, tila kinakalimutan ng bigat na kanyang naisip. Isang kapwa bilanggo ulit ang lumapit at umupo sa tabi niya. Alam kong mahirap ang sitwasyon mo ngayon. Sabi ng bilanggo. Pero lahat tayo may pag-asa pa para magbago. Ako nga, nawala na ng lahat. Pero nakikita ko pa rin ang liwanag. Kaya mo yan. Napatingin si Dashwin sa kausap at nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Tumango siya at nagdesisyong harapin ang kanyang sitwasyon. Habang lumilipas sa mga araw ay sinimulan ni Dashwin ang pagbabago. Dumalo siya sa mga counseling session sa loob ng kulungan at sumailalim sa drug rehabilitation program. Ipinakita niya ang tunay na pagsisisi sa kanyang mga nagawang pananakit at pagdodroga. Sa kabilang banda, si Dana ay tumulong sa pag-aalaga kay Baby Dea. Pinipilit niyang ipakita kay Krisha na may pag-asa pa para kay Dashwin. Krisha, alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo, pero sana bigyan mo pa ng isang pagkakataon si Dashwin. Sabi ni Dana habang pinapadede si Baby Dea. Kung makita ko ang tunay na pagbabago sa kanya, ate, baka sakaling mapatawad ko pa siya. Sagot ni Krisha. Pero para kay Baby Dea, gagawin ko ang lahat. Pagkaraan ng ilang buwan, nakatanggap ng sulat si Dana mula kay Dashwin. Masaya ang puso niya habang binabasa ang bawat sulat. Ate, thanks to all that you've done. Thank you for all the advice and support. Unti-unti ko naunawaan ang lahat ng pagkakamali ko. I will do my best para maging karapat-dapat ulit para sa pamilya natin. Tumulo ang luha ni Dana habang binabasa ang sulat ng kanyang kapatid. Alam niyang mahaba pa ang proseso pero malakas ang kanyang pag-asa. Dumating ang araw ng muling pagkikita nila Dashwin. Sa harap ng kulungan ay yakap-yakap ni Dana ang kapatid na ngayon ay pinagsisisihan na ang ginawa. Dashwin, naniniwala ako sa'yo. Kaya mo to, para kay Krisha at Baby Dea. Sabi ni Dana habang nag-uusap sila. Makalipas ang 2 taon sa selda ay nakalaya na nga si Dashwin.
Sinalubong siya ng malamig na hangin. Ngunit higit pa rito, ang saya at ngiti ng kanyang pamilya at kaibigan. Sa labas ng kulungan, nakita niya si Dana, Krisha at si Baby Dea na ngayon ay 4 na taong gulang na. Nakita niya rin sina Alice at Owen. "Welcome back, Dashwen!" Bati ni Dana habang niyayakap ang kapatid. "Proud ako sa'yo. Alam kong hindi madali ang pinagdaanan mo." Salamat ate. Dahil sa'yo, natutunan ko magbago. Tugon ni Dashwen habang pinipilit na pigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. "Dashwen," tawag ni Krisha na may halong kaba sa kanyang boses. "Nagbago ka na nga ba?" Krisha, ginawa kong lahat para magbago. Handa akong gawin ng lahat para makabawi sa'yo at kay Baby Dea. Sagot ni Dashwen na may determinasyon sa kanyang boses. Tumango si Krisha, hawak-hawak si Baby Dea na ngayon ay ngumingiti sa kanyang ama. "Dashwen, bibigyan kita ng pagkakataon, pero kailangan mong patunayan na talagang nagbago ka na." Habang nag-uusap ang pamilya ay lumapit si Owen. Bro, matagal na naming hinintay ang araw na to. Alam kong hindi madali ang lahat pero nandito kami para sa'yo. Salamat Owen. Salamat sa lahat ng suporta. Sabi ni Dashwen. Agad na lumapit sa kanyang 4 na taon nilang gulang na anak. Masaya itong naglalakad papunta sa kanya. "Daddy, buhat mo ako!" Anya ng kanilang cute na anak sa mahinang boses. Itinaas pa nito ang 2 braso, tanda na gustong magpabuhat sa kanya. Ang cute naman ng baby ni Daddy. You look like your mom. You're both beautiful and I love you both. Anya at mapait na ngumiti sa anak. Ito ang unang beses na nakarga niya ang anak nila. Simula kasi nang mamatay ang isa nilang anak ay hindi siya sumama para magpa-check up si Krisha. At noong mga anak ito ay hindi niya ito sinamahan. Napansin naman ni Krisha ang paglapit ng anak sa kanyang dating asawa. "Hindi ko hinayaang magtanim ng sama ng loob ang anak mo. Even though nalaman niyang sinasaktan mo ko, nagtampo lang siya pero never siyang nagalit sa'yo. Your daughter really loves you." Nakangiti niyang sabi. Thank you. Dahil hindi mo hinayaang magtanim ng sama ng loob ang anak natin. I love you, my Baby Dea. Ikaw ba? Mahal mo rin ba ako? Sambit ni Dashwen at umiwas ng tingin. Saglit na katahimikan ng namayani. Tsaka umiwas ng tingin si Krisha ay bigla namang nagring ang cellphone nito. Dito na ako may kakausapin lang ako." Naiilang na sambit ni Krisha at iniwan ng mag-ama. Napatitig na lang si Dashwen sa papalayong bulto ni Krisha. Tsaka siya mapait na ngumiti. Ilang sandali pa ay lumapit ulit si Owen kay Dashwen nang mapansin na nakatingin siya sa papalayong bulto ni Krisha. May mga bagay na kailangan mong paghirapan bago mo ulit makuha. Anything, kailangan mong maghirap at paghirapan muna bago ulit makuha ang tiwala at puso ni Krisha. Kay Baby Dea ka bumawi. Punan mo ang 4 na taong pagkukulang mo. Naniniwala akong mahal ka pa rin ni Krisha. I can see it in her eyes. Anito at tila pinapalakas ang loob niya. Thanks bro. Gagawin ko talaga yan kahit hindi mo sabihin. Siguro kung nakinig lang ako sa'yo dati, masaya kami ng pamilya ko ngayon. Ba't wala na ako magagawa? Ang kailangan ko na lang gawin ay bumawi sa mag-ina ko. Pag-uwi nila mula kulungan ay ramdam ang bigat ng hangin sa pagitan ni Dashwen at Krisha. Tahimik silang naglakad papasok sa kanilang tahanan. Habang buhat-buhat ni Dashwen si Baby Dea, nang makarating na sila sa sala ay bumaba si Baby Dea at tumakbo sa kanyang kwarto upang maglaro. Naiwan naman sina Dashwen at Krisha na magkaharap sa sala. Labis ang tensyon sa pagitan nila. Kanya-kanya nang umuwi ang mga kaibigan ni Krisha at Dashwen, kaya silang 3 na lang ng kanyang anak ang nasa bahay. Krisha, thank you dahil binigyan mo ko ng chance. Malumanay na sabi ni Dashwen habang pinipilit na huwag magpakita ng kaba. Alam kong marami akong pagkakamali, pero handa akong gawin ng lahat para maituwid ko. Matagal na hindi sumagot si Krisha. Nakatingin lamang sa sahig. Maya-maya ay tumingin siya kay Dashwen at nagsalita. "Dashwen, hindi madali para sa akin nakalimutan ng lahat ng sakit na dinanas ko. Pero sa ikabubuti ni Baby Dea, kaya binigyan kita ng pagkakataon. But you need to prove that you really have changed." Nakatitig si Dashwen kay Krisha, puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. I will do everything, Krisha. Hindi na kita sasaktan. Babawi ako sa inyong Dea. Anya at hinaplos ang mukha ni Krisha. Sa mga sumunod na araw ay sinimulan ni Dashwen na bumawi sa mag-ina niya.
Araw-araw siyang gumigising ng maaga upang tulungan si Krisha sa mga gawaing bahay at sa pag-aalaga na rin sa kanilang anak na si Baby Dea. Hinihintay niya si Krisha pag uwi galing trabaho. Laging may mga nakahandang hapunan. Ngunit hindi lahat ng araw ay naging madali. Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan ay napansin ni Dashuen na tila malalim ang iniisip ni Krisha. Hindi nito halos galawin ang kanyang pagkain. Krisha, may problema ba? Tanong ni Dashuen na puno ng pag-aalala. Umiling si Krisha. Wala, pagod lang siguro. Mahirap pa din bumalik sa dati, Dashuen. May mga gabi na hindi ako makatulog. Naaalala ko pa rin ang lahat. Lumapit si Dashuen at hinawakan ang kamay ni Krisha. Naiintindihan ko, Krisha. Hindi ako nagmamadali. I'll do every step for us to be happy family again. Sa unang pagkakataon ay sinubukan ni Dashuen na pumasok ulit sa company niya. Ang ate Dana niya ang nagpatakbo nito simula nang makulong siya. Isang araw, habang nagkakape sina Dana at Krisha sa sala, ay hindi maiwasan ni Krisha na magkwento. Alam mo, ate Dana, hindi ko pa rin alam kung kaya ko magtiwala ulit kay Dashuen. Pero nakikita ko yung pagsisikap niya. Sana nga magtuloy-tuloy na to. Bigyan mo siya ng pagkakataon, Krisha. Alam kong hindi madali. Pero ang mahalaga, pinapakita niyang nagbabago na talaga siya. Payo ni Dana. Sa mga sumunod pang buwan ay patuloy na pinatunayan ni Dashuen ang kanyang pagbabago. Dumating ang mga araw na kinailangan niyang humarap sa mga hamon para patibayin ang kanilang pamilya. Isang hapon habang nasa parke silang mag-anak, tumakbo si Baby Dea papunta kay Dashuen at naglaro sila. Daddy, sama ka sa school namin bukas ha. May program po kami. Sabi ni Baby Dea na puno ng excitement. Of course, baby. Hindi ko palalampasin yan. Sagot ni Dashuen na may ngiti sa labi. Kinabukasan ay pumunta si Dashuen sa paaralan ni Baby Dea. Habang nanonood ng program ay hindi maiwasang mapaluha ni Krisha. Nakita niya muli ang sobrang kasiyahan sa mga mata ni Baby Dea habang kasama si Dashuen. Alam niyang sobra na ang pinakitang pagbabago ni Dashuen para ipakita na nagbago na talaga ito. Pagkakataon na para magpatawad at magsimulang muli ang nasira nilang pamilya. Pag-uwi nila mula sa paaralan ay tinanong ni Krisha si Dashuen. Dashuen, handa ka na ba talagang baguhin ang lahat para sa atin? Oo, Krisha. Handa akong gawin ang lahat. Tugon ni Dashuen na puno ng pag-asa. I'm giving you a second chance. I hope tama ang magiging desisyon ko. Nagulat si Krisha nang bigla siyang sunggaban ng halik ni Dashuen. Bigla siya nitong hinila palabas ng bahay nila kung saan siya nakaranas dati ng pananakit. Pero ngayon ay pupunuin nila ng masasayang alaala. Habang naglalakad sina Krisha at Dashuen sa labas ng kanilang bahay ay marahan niyang hinawakan ng kamay ni Krisha. Hindi man ito ang unang pagkakataon na ginawa niya yun, pero pakiramdam ni Krisha ay parang bago ulit ang lahat. Naalala mo ba nung una tayo naglalakad dito? Ang saya natin nun. Sabi ni Dashuen, sabay ngiti kay Krisha. Oo, sana maibalik natin yung mga panahong yon. Sagot ni Krisha at naramdaman ang init ng kamay ni Dashuen sa kanya. Lumipas sa mga araw, ay mas naging malapit sina Krisha at Dashuen. Isang gabi, habang naglalakad sila sa tabing dagat, ay huminto si Dashuen at hinawakan ng magkabilang kamay ni Krisha. Krisha, alam kong marami akong pagkakamali. Pero ngayon, gusto kong ipakita sa iyo kung gaano kita kamahal at gaano kahalaga ang pamilya natin para sa akin. Hindi maiwasan ni Krisha ang mapaluha. Dashuen, ang tagal kong hinintay marinig muli ang mga salitang yan. Mahal na mahal kita. Habang pinagmamasdan nila ang paglubog ng araw, ay yumakap si Krisha kay Dashuen. Dash, salamat dahil pinakita mo ang best mo para sa amin at para kay Baby Dea. Deserve niyang masayang pamilya. Sumang-ayon si Dashuen at nagbigay ng isang matamis na halik sa noo ni Krisha. Magsisimula tayong muli, Krisha. At gagawin ko ang lahat para maging masaya kayo ni Baby Dea. Sa mga sumunod na buwan, mas pinatibay pa ni Dashuen ang kanilang relasyon. Sa bawat kilos, pinatunayan niyang handa siyang magbago para sa kanilang pamilya. Isang gabi, habang nagdi-dinner silang dalawa kasama si Baby Dea, ay biglang tumayo si Dashuen. Wife, Baby Dea, may sorpresa ako para sa inyo. Nilabas niya ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa at binuksan ito. Ipinakita ang isang simpleng singsing. Krisha, will you marry me again?
This time, nangangako akong magiging mabuting asawa, Ama. Hindi maiwasan ni Krisha ang mapaiyak sa sobrang saya. Oo, Dashwen. Pakakasalan ulit kita. Habang yakap-yakap ni Dashwen sina Krisha at Baby Dea ay sobrang saya na nararamdaman niya. Wala na siyang mahihiling pa at hinding-hindi niya na uulitin pa na hayaang masira ang kanilang pamilya. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Kung nagustuhan niyo ang story ito, huwag kalimutang i-like, comment at mag-share ng ating kwento. Mag-subscribe na rin sa ating YouTube channel and click the bell button for more story updates. Muli, ito po ang Kuya Agustin Stories. Marami pong salamat. Hanggang sa muli. Paalam!